And it's official, tapos na ang ating 1 month uninterrupted break. Kaya naman, for today's video ay papasok na ulit tayo sa school. At baka naman lalong manggigigil yung nanay na galit sa mga teachers. Na kesyo, bakit daw kami pinapasahuran kahit bakasyon? Hindi daw ba kami nahihiya? Ang masasabi ko lang sa kanya, you don't know what you're saying, inang. Pagkadating ko nga sa school ay nag-in muna ako, katunayan na pumasok nga tayo. At pumasok na kagad ako sa classroom dahil wala naman akong kachismisan sa labas. Sasabihin na naman ng mga makikitid ang utak, sa loob pala sila nagchichismisan at hindi sa labas. Wala na tayong magagawa sa mga taong mahirap pasayahin. Ang purpose mo lang naman ay magpatawa pero sineryoso nung iba. At naging masama ka pa nga sa paningin nila. Eto na nga, naghanap na kaagad ako ng basahan para punasan ang mga lamesang napakaalikabok. Idinamay ko na rin punasan ang lamesa ng aking katamper. At baka sasabihin na naman ng aking mga viewers ay napakamakasarili ko naman. Pero kapag hindi ako nagbi-video, hindi ko na yan isinasama. Bahala na nga siya magpunas. At chinek ko na rin itong aking PC kung gumagana pa siya. At baka magbayad pa ako kapag nasira yan. Okay pa naman, kaya shutdown ko na rin. Wala pa naman masyadong ganap sa school, kaya sinamahan ko muna si ate para magpa-enroll. Panibagong academic year at panibagong bayarin na naman. Tapos sasabihin na naman ng iba, ay ganun talaga, pinili mo dyan eh. Abay, ganun nga naman talaga, shinare ko lang. Wala na kasi ako ibang masabi, ang haba pa ng video ko. Lahat naman tayo ay alam ang ginagawa sa buhay. At kapag ginusto mo, ay panindigan mo. Ang importante ay wala kang inaagrabyadong ibang tao. Sa akin pala ay meron. Mga kapatid ko, magulang ko, at minsan yung pinsan ko. Dahil sa kanila ako tumatakbo kapag wala na akong pera. Si ate na nga ang pinag-fill out ko sa kanyang enrollment form para sa susunod ay hindi ko na siya sasamahan magpa-enroll. At ang laki ng itinaas ng tuition ha. Paniguradong iikot na naman ang puwet ko dito kakahanap ng pambayad. Ang haba ng pila sa cashier kaya inabot kami ng siyam-siyam. Kaya pagdating sa bahay ay nagwawala na naman ang mga alaga ko sa tiyan. Very loyal talaga ako sa mga pagkain gusto ko lang. At malamang kapag nagpapahula ako ng mga kinakain ko ay mahuhulaan yun na ng tama. Weird naman nga kung pipilitin mo ang sarili mong kainin ng mga pagkain na hindi mo gusto, diba? Nakauwi na yung haligi ng aming tahanan ng isang araw. At ito nga ang kanyang mga inuwi. At ang sabi ni Bunso, may farm pala sila. Hindi niya alam na nanguha lang niya ng pananim ng iba. At bakit naman daw walang watermelon? Iyon nga daw ang bilin niya. Napaka-demanding talaga nitong bunso ko. Sinagot naman siya ng kanyang ama na napakabigat daw nun kaya hindi siya nagdala. Bilang laking probinsya nga ay natuwa ako sa mga tuyo na dala niya. Bumili pa siya ng sapsap dahil yun daw ang gusto ko. Naks naman, alam na alam ang mga gusto ko sa buhay. May inuwi rin siyang bagoong alamang at bagoong tahong. Magpapauwi pa nga dapat ako ng alimango pero wala na yata siyang budget. Dahil hindi ko naman siya binigyan ng pera dahil wala na rin akong pera. Kung kaya't pagkakasyahin ko na lang sarili ko sa bagoong at tuyo. May dala rin siyang 2 balot ng piyaya. Hindi niya na dinamihan dahil marami namang mabibiling ganyan dito. Eto nga yung bagoong tahong at dayok. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang dayok, ito ay gawa sa laman loob ng malalaking isda lalo na ang tuna. Kinabukasan ay gusto daw sumama ni Bunso sa akin sa school. Gusto naman talaga niya lagi nakabuntot sa akin pero lagi kami nag-aaway. Ang aga pa pero sobrang init. Hindi na nga kami nagpatid sa tatay niya dahil kulang pa yun sa tulog at madaling araw na nakarating. Gusto yata ng bunso ko na nahihilo ang mga viewers ko habang nanonood.